natin ang isa sa mahalagang kasanayan na makatutulong sa atin sa larangan ng akademiko, ang pagsulat. Kasama na rin dito ang layunin at kahalagahan ng pagsulat, mga gamit o pangangailangan sa pagsulat, at ang mga uri ng pagsulat. Ano bang ibig sabihin ng pagsulat? Ang pagsulat ay isa sa maktong kasanayan na kailangang malinang ng wasto dahil marami itong gamit sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa akademikong paraan. Maaaring magkaroon ito ng gamit sa katulad ng estudyante bilang bahagi ng pagtatamo ng kasanayan sa mga aralin. Sa iba naman, nagiging pagtugon nila ito sa kanilang napiling bukasyon kagaya ng periodista, sekretarya, guro, at iba pa. May iba't ibang dahilan ng tao sa pagsulat. Para sa iba, ito ay nagsisilbing libangan at sa iba naman, para ito sa trabaho. Ano man ang dahilan ng pagsusulat, ito ay nagdudulot ng malaking tulong sa nagsusulat, sa mga taong nakabasa nito at maging sa lipunan. Ayon kay Mabili noong 2012, ang pagsusulat ay isang pahayag ng kaalamang kailanman ay hindi maglalaho sa isipan ng bumasa at babasa sapagkat maaaring magpasalin-salin ito sa bawat panahon. Maaaring mawala ang alaala ng sumulat, ngunit ang kaalamang kanyang ibinabahagi ay mananatiling kaalaman. Ano naman ang layunin ng pagsulat? Ayon sa aklat ni Dr. Heriberto Asturgo Jr. na pagbasa at pagsulat sa pananaliksik, malaki ang naitutulong ng pagsulat sa pagtubog ng damdamin at isipan ng tao. Sa pamamagitan nito, na ipapahayag niya ang kanyang damdamin, mithiin, pangarap, agam-agam, bungang isip, at mga pagdaramdam. Ang pangunahing layunin ng pagsulat ay mapabatid sa tao o lipunan ang paniniwala, kaalaman, at mga karanasan ng taong sumulat. Kaya naman, napakahalaga sa bukod sa mensaheng taglay na aktang susulatin, kailangan ng katangiang mapanghikayat upang mapaniwala at makuha ang atensyon ng mga mambabasa. Ayon sa aklat na Transformatibong Komunikasyon sa Akademikong Pilipino, may dalawang bahagi ang layunin ng pagsulat. Ito ay ang personal o ekspresibo na kung saan ang ganitong paraan ng pagsulat ay maaaring magdulot sa bumabasa ng kasiyahan, kalungkutan, pagkatakot o pagkainis, depende sa layunin ng taong sumulat. Layunin ng pagsulat na ito na nakabatay sa pansariling pananaw, karanasan, naiisip o nadarama ng mga manunulat. Halimbawa dito ay yung mga sanaysay, maikling kwento, tula, awit, at iba pang aktang pampanitikan. Ikalawa naman ay ang sinasabing panlipunan o sosyal. Minsan tinatawag din itong transaksyonal. Ang layunin ng sumulat ay makipag-ugnayan sa ibang tao o sa lipunang ginagalawan. Halimbawa nito ay ang pagsulat ng liham, balita, korespondensya, pananaliksik, sulating panteknikal, thesis, disertasyon, at iba pa. Sa pangkalahatan, may mga kahalagan o mga benepisyong maaaring makuha sa pagsulat. Una, masasanay ang kakayahang mag-organisa ng mga kaisipan at maisusulat ito sa pamamagitan ng objetibong pamamaraan. Kailangang objetibo at nakapokus lamang sa layunin. Pangalawa, malilina ang kakayahan sa pagsusuri ng datos na kakailanganin sa isinasagawang investigasyon o pananaliksik. Tandaan na ang pagsusuri ay isang kasanayan sa pananaliksik. Pangatlo, mahuhubog ang isipan ng mga mag-aaral sa mapanuring pagbabasa sa pamamagitan ng pagiging objektibo sa paglatag ng mga kaisipang isusulat batay sa mga nakalap na impormasyon.
Ang mapanuring pagbabasa ay isang magandang katangian sa pagsusulat. Lagi nating tatandaan yan. Ikaapat, mahihikayat at mapapaunlad ang kakayahan sa patalinong paggamit ng aklatan sa paghahanap ng mga materyales at mahalagang datos na kakailanganin sa pagsusulat. Sa pamamagitan nito, matututo tayong gumamit ng library sa pamamagitan ng outsources ng mga references natin sa pagsulat. Ikalima, magdudulot ito ng kasiyahan sa pagtuklas ng bagong kaalaman at pagkakaroon ng pagkakataong makapag-ambag sa kaalaman sa lipunan. Masarap magkaroon ng bagong kaalaman dahil minsan sa pamamagitan nito, nagiging mas angat tayo ng kalidad sa karunungan. Ika-anim, mahuhubog ang pagpapahalaga sa paggalang at pagkilala sa mga gawa at akda ng kanilang pag-aaral at akademikong pagsusumikap o pagsulat. Sa pamamagitan nito, maiiwasan natin dito yung sinasabi natin plagiarism o yung plagiarismo. At ang panghuli, malilinang ang kasanayan sa pangangalap ng mga impormasyon mula sa iba't ibang batis ng kaalaman para sa akademikong pagsulat. Sa akademikong pagsulat, ang pangangalap ng datos ay mahalagang kaisipan upang makapagsulat ng maayos. Ano-ano naman yung mga kailangan natin sa pagsulat? Ano-ano yung mga kailangan nating gamit at pangangailangan? Madalas marinig sa marami na ang pagsulat daw ay isang talento at hindi raw lahat ng tao ay may kakayahang makapagsulat ng isang makabuluhang akda. Totoong hindi madali ang pagsusulat. Para sa maraming tao, ito ay talento talaga, pero maaaring mahubog o malinang. Upang mangyari ito, mahalaga ang pagkakaroon ng interes at ang wastong kaalaman kung paano magiging isang mahusay na manunulat. Una sa lahat, dapat alam mo kung ano yung mga kailanganin mo o yung mga gamit sa pagsusulat. Una, ay ang tinatawag nating wika. Ang wika ang magsisilbing bihikulo upang maisatitik ang mga kaisipan, kaalaman, damdamin, karanasan, impormasyon at iba pang nais ilahad ng sumulat. Mahalagang magamit ang wika sa malinaw, masining, tiyak at piyak na paraan. Ikalawang gamit ay yung tinatawag nating paksa. Mahalagang magkaroon ng isang tiyak na paksa o tema na isusulat. Ito ang magsisilbing pangkalahatang iikutan ng mga ideyang dapat mapapaloob sa akda. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa pagsasulat ay napakahalaga upang maging malaman, makabuluhan, at wasto ang mga datos na ilalagay sa akda o komposisyong susulatin. Alam mo ba ang pagkakaiba ng paksa sa tema? Kapag sinabi natin paksa, ito ay mga espesipikong ideya lamang. Ngunit kapag sinabi natin tema, ito ay ang malawak o kabuuan na ideya. Ikatlo ay ang tinatawag nating layunin. Ang layunin ang magsisilbing giya mo sa paghabi ng datos o nilalaman ng iyong isusulat. Mahalagang matiyak ang layunin sa pagsulat. Kailangang matiyak na matugunan ng iyong susulat ang motibo ng pagsusulat nang sa gayon ay maganap nito ang iyong pakay sa katauhan ng mga mambabasa. Ikaapat ay ang tinatawag natin na pamamaraan ng pagsulat. Kailangang magkaroon ka ng akmang pamamaraan ng pagsulat para sa iyong akda upang maging mas maayos at organisado ang pagkakabuo nito. Meron tayong iba't ibang uri ng pamamaraan. Una ay ang tinatawag nating paraang informatibo, kung saan ang iyong layunin ay magbigay ng impormasyon o kabatiran sa mga mambabasa. Pangalawa naman ay ang paraang ekspresibo, kung saan ang manunulat ay naglalayong magbahagi ng sariling opinyon o paniniwala. Ikatlo, ang pamamaraang naratibo. Layunin nito na magkwento magsalaysay ng mga pangyayari batay sa magkakaugnay at tiyak na pagkakasunod-sunod. Kaapat, ang pamamaraang deskriptibo, kung saan ang pangunahing pakay ng pagsulat na ito ay ang maglarawan ng mga katangian, anyo,
hugis ng mga bagay o mga pangyayari. At ang panghuli ay ang pamamaraang argumentatibo. Layunin naman itong manghikayat o mangumpinsi sa mga mambabasa. Ikalima ay ang kasanayang pampag-iisip. Sa pagsusulat, dapat taglayin ng manunulat ang kakayahang mag-analisa o magsuri ng mga datos o impormasyon. Kailangang maging lohikal at objektibo sa pagsusuri at pagpapaliwanag ng mga impormasyon at isipang ilalahad sa sulatin. Ika-anim ay ang kaalaman sa wastong pamamaraan ng pagsulat. Dapat na isaalang-alang din ang kaalaman sa paggamit ng wika at retorika, kasama na rin ang gramatika at balarila. Narito, kasama dito ang paggamit ng malaki at maliliit na titik, wastong pagbabaybay, paggamit ng bantas, pagbuo ng makabuluhang pangungusap, pagbuo ng talata, at masining at obyektibong paghabi ng mga kaisipan. Pangpito ay ang tinatawag nating kasanayan sa paghabi ng buong sulatin. Tumutukoy ito sa kakayahang ilatag ang mga kaisipan at impormasyong mula sa panimula ng akda o komposisyon hanggang sa wakas nito. Kailangan maging maayos, organisado, objektibo, at masining ang pagkakalahad ng komposisyon. Naunawaan ba ang tungkol sa mga gamit at pangangailangan sa pagsulat? Kung ganon, magaling. Ngayon naman, dumako tayo sa mga uri ng pagsulat. Una na rito ay ang tinatawag nating malikhaing pagsulat. Ano nga bang ibig sabihin ng malikhaing pagsulat? Maibibilang sa uri ng pagsulat na ito ang maikling kwento, dula, tula, malikhaing sanaysay, gayon din ang mga comics, teleserye, kaliserye, musika, pelikula, at iba pa. Ikalawa naman ay ang sinasabi nating technical o yung technical writing. Ang uri nito ay ginagawa sa layuning pag-aralan ang isang proyekto o kaya naman ay bumuo ng isang pag-aaral na kailangang para lutasin ang isang problema o suliranin. Ikatlo, ang professional na pagsulat o professional writing. Halimbawa dito ay ang lesson plan, assessment, medical reports, narrative reports, at physical examination reports. Ikaapat, ang journalistic na pagsulat. Ito ay mga sulating may kaugnayan sa papamahayag, kagaya ng pagsulat ng balita, editorial, lathalain, artikulo, at iba pa. Ikala naman ay ang referential na pagsulat o referential writing. Layunin ng sulutin ito na bigyang pagkilala ang mga pinagkunang kaalaman o impormasyon sa paggawa ng konseptong papel, thesis at disertasyon. At ang panghuli ay ang akademikong pagsulat o academic writing. Sa aklat na ito ay lubos na tatalakayin ang mahahalagang paksa hinggil dito sa tiyak na makatutulong ng malaki sa pagharap mo sa totoong buhay, lalo na sa larangan ng edukasyon at sa trabaho. Muli, ito ang tungkol sa pagsulat, mga gamit ng pagsulat at mga uri ng pagsulat. Naunawaan mo ba? Kung ganon, magaling. Hanggang sa muli, paalam!